Magandang araw, mga ka-showbiz. Ngayon ay may dala tayong isang pelikulang siguradong magpapatawa sa inyo mula simula hanggang dulo, ang pinakabagong The Naked Gun reboot. Muling nabuhay ang kultong slapstick comedy franchise na unang sumikat noong 1988, 1991, at 1994, na minsang pinagbidahan ni Leslie Nielsen bilang Detective Frank Drebin. Ngayon, sa isang nakakagulat at nakakatawang twist, ang karakter ay muling isinilang bilang Detective Frank Drebin ginampanan ng walang iba kundi si Liam Neeson, mga kaibigan. Si Liam Neeson na kilala natin sa matitinding action films tulad ng Taken, ngayon ay nasa pinakamaloko niyang papel sa kanyang career. Sa istorya, si Drebin isang detective lieutenant ng police squad sa LAP, ay kasalukuyang na-reassign sa kaso ng isang misteryosong pag-crash ng Edentech electric car sa Malibu na ikinamatay ng software engineer na si Simon Davenport. Hindi pa diyan nagtatapos, bigla siyang binisita ng kapatid ng biktima, si Beth Davenport, na ginampanan ng walang kupas na Pamela Anderson. Isang manunulat ng mga kathang true crime story si Beth, at naniniwala siyang sangkot ang boss ng kanyang kapatid na si Richard Kane, Danny Hoston, sa trahedya. Habang iniimbestigahan, nadiskubre ni Drebin na ang safety deposit box na ninakaw sa isang bank robbery ay kay Simon din pala. Dito na nagsimulang magsanga-sanga ang investigasyon sa gitna ng mga sobrang exaggerated na slapstick scenes at matatalim na biro na trademark ng The Naked Gun, mga eksena. Sobra! Imagine niyo si Liam Neeson, edad 73, naka-short na schoolgirl skirt habang tumatakbo sa gitna ng operasyon laban sa mga magnanakaw. Mayroon ding infrared kitchen scene kasama si Beth, mga di maipaliwanag na one-liners, at mga physical gags na halos ikalugmok mo sa kakatawa. Hindi rin pahuhuli si Pamela Anderson bilang eleganteng pero madalas madapa na femme fatale. Ang chemistry nila ni Neeson ay parang kakaibang halo ng sexing tensyon at komedya, dagdag pa ang isang hindi inaasahang jazz-scatting musical number mula kay Pamela. Kasama rin dito si Paul Walter Hauser bilang anak ng karakter ni George Kennedy mula sa original films, Weird Al Yankovic sa kanyang ika-4 na cameo, at syempre, isang maikling pero nakakakilig na pagbabalik ni Priscilla Presley. Ang pelikulang ito ay malinaw na hindi para sa mga naghahanap ng seryosong plot, pero kung gusto mo ng 90 minuto ng purong kalokohan, matinding visual comedy, at nostalgic throwbacks, siguradong sulit ang tawa mo rito.